Ang rehimeng Iranian ay opisyal na nagpapakamatay sa harap ng buong mundo. Sa desperadong pagtatangka ipilit ang tigil putukan. Walang habas na nagpalipad ng mga misil ang Tehran sa neutral na bansa tulad ng Saudi Arabia, UAE at mga base militar ng Britanya at Pransya. Pero ang magulo nilang estratehiya ng terorismo ay bumabalik sa kanila sa pinakamasamang paraan. Imbes na takutin ang mundo para sumuko, nagbuklod lang ang mga pag-atake ng Iran sa pinakamalalakas na militar laban sa kanila. Ang mga bansang tumangging tumulong sa Estados Unidos, 2 araw lang ang nakalipas, ay ngayon nagpapadala na ng fighter jet at nuclear aircraft carrier para sumali sa pambubomba. Ang Islamic Republic ay kasalukuyang nasa digmaan na hindi nila kayang ipanalo. Nagsisimula ang kwento sa pagbagsak ng kanilang pananakot. Tingnan natin ang ebidensya. Sa unang 24 na oras ng digmaan, inatake ng Iran ang Siyam na bansa. 2 araw matapos, naging 15 na ito. Inatake na ngayon ng Iran ang Oman, Cyprus, Pransya, UK, Italia at lahat ng kapitbahay nila sa Gulf na una nilang tinarget. Nung simula ng digmaan, may saysay ang estratehiyang ito dahil naniniwala ang Iran na kung pipilitin nila ang mayayamang monarkiya sa Gulf, mapipilitan ng mga ito na i-pressure ang administrasyon ni Trump para pilitin ang US na magdeklara ng tigil putukan. Medyo may saysay ito dahil nung una, lahat ng estado sa Gulf ay lantaran tumutot sa pag-atake ng US at Israel sa Iran. Tumanggi silang magbigay ng base at isinara ang himpapawid sa US jets. Pero patuloy pa ring inatake ng Iran ang mga bansang ito. Ngayon, nagbago na ang kanilang pananaw at tinitingnan na nila ang Iran bilang pangunahing banta. Kaya umaaksyon sila. Unahin natin ang Saudi Arabia dahil ito ang pinakamalaking sorpresa. Mula simula, malino nang sinabi ng Saudi na hindi nila papayagan ng US gamitin ang base sa bansa. Hindi rin nila papayagan ng US na gamitin ang himpapawid ng Saudi para sa anumang pag-atake sa Iran. At bukod pa doon, nangako silang walang anumang suporta para sa mga pag-atake sa Iran. Ginawa nilang lahat para maging neutral, pero walang tigil na inatake ng Iran ang Saudi Arabia. Kaya nagbago na ang pananaw ng Saudi. Narito pa ang detalye. Balik tayo sa balitang kagagaling lang sa CNN tungkol sa Saudi Arabia. Sinasabi nito na handa silang tumugon kung mapapatuloy ang mga ganting pag-atake ng Iran. Kasama natin ngayon si Nick Robertson, International Diplomatic Editor ng CNN. Anong mga nalaman mo, Nick? Ito ay isang talagang bago at malaking hakbang mula sa Crown Prince dito na pahintulutan ang posibilidad ng tugon ng Saudi kung muling atakihin ng Iran ang Saudi Arabia. Tinawag niyan duwag ang kanilang mga pag-atake kahapon at kaninang madaling araw. Sinabi niya na duwag ang mga pag-atake ng Iran dahil alam ng Iran ayon sa Crown Prince na hindi ginagamit ng Saudi ang kanilang himpapawid laban sa Iran, kaya ito ang ikinagalit niya. Nagkaroon ng mga pag-atake sa paligid ng kabisera dito na na-intercept. Nagkaroon din ng pag-atake malapit sa isang military airfield sa hilaga ng bansa. Nagkaroon ng mga pag-atake sa mas silangang bahagi, mas malapit sa Golpo ng Persia, mas malapit sa Iran. Sa gayon, napigilan ang mga ito. Pero sinabi ng Crown Prince na dahil sa mga aksyon ng Iran, inuuna niya ang seguridad ng bansa, ang seguridad ng Saudi Arabia, ang kaligtasan ng teritoryo nito, ang kaligtasan ng mga mamamayan nito, at ang kaligtasan ng mga residente nito. Inuna niya ang mga bagay na yon at dahil doon, sabi niya, binibigyan niya ng pahintulot ang mga sundalo at militar dito na tumugon kung sila ay aatakihin ng Iran. At narinig din natin mula sa Foreign Ministry dito sa kanilang Twitter feed kagabi na nagkaroon ng pag-uusap sa telepono si Crown Prince at si Pangulong Trump. Sa usapan, nakuha ni Crown Prince ang buong suporta ni Pangulong Trump ayon sa mga Saudi. Buong suporta mula kay Pangulong Trump kung paano sila dapat tumagon. Ngayon, naghahanda ng Saudi na gumanti at lampas pa sila sa depensa. Pag-uusapan natin yan, maya-maya lang. Pero una, pag-usapan din natin ang UAE, ang bansang pinaka-inatake ng Iran. Mas maraming drone at misil ang pinakawalan sa UAE kaysa sa ibang bansa, kahit pa sa Israel na nakikipagdigma sa Iran. Kinumpirma na ng Ministry of Defense ng UAE ang mga numero. Sa 441 drone, 506 ang napabagsak ng UAE at sa 165 misil, 152 ang napabagsak ng UAE. Nakakabaliw talaga ang mga numerong ito.
Lalo na't wala namang ginawang masama ang UAE sa Iran. Binabanatan lang sila, lang kaalyado sila ng US. Totoong may epekto ang mga ataking ito. Sa lahat ng mga bansa sa Gulpo na pinagsama-sama, merong 12-12 ng mga nasawi. Baka mas marami pa. Mga sibilyan, turista at mga manggagawa. Nagpulong ang mga estado sa Gulpo at Estados Unidos nung linggo ng gabi at naglabas ng pahayag na kinokondena ang mga gawain ng rehimeng Islamiko. Bukod dito, naghahanda na rin gumanti ang Saudi Arabia at lumalawak ang kanilang koalisyon. Ano naman ang reaksyon ng Iran dito? Kakatapos lang magpaliwanag ng foreign minister sa TV tungkol sa kanyang estratehiya o baka estratehiya ng Iran. Pero bago natin pag-usapan yan, kung maaari, paki-like at paki-subscribe muna kayo sa baba. Malaking tulong ito sa algorithm, lalo na't nagsusumikap kaming maibigay ang pinaka-napapanahong impormasyon tungkol sa digmaang ito. Ngayon, silipin natin ang sinabi ng foreign minister ng Iran. Kaya muli, gusto kong bigyan din na wala itong kinalaman sa ating mga kapatid sa rehiyon. Nakipag-ugnayan ako sa lahat ng kasamahan at counterpart sa rehiyon at ipinaliwanag ang aming posisyon sa kanila. Alam natin ang kanilang posisyon, hindi sila masaya, may ilan pang galit at may mga sinusubukang umintindi. At sana ay maintindihan nila kung ano ang mangyayari sa rehiyon. Hindi namin kasalanan ito. Hindi ito ang aming pinili. Digmaang ipinataw sa amin ng Estados Unidos at Israel ito. Kung may galit sa Israel at Estados Unidos nila, itoon. Hindi nila kami dapat pilitin tumigil sa digmaan. Dapat pilitin nila ang kabilang panig dahil hindi naman kami ang nagsimula. Digmaan ito ng kagustuhan nila, hindi amin. Kaya silang dapat managot sa anumang mangyari sa rehiyong ito. At umaasa ako na ang ating mga kapatid sa rehiyon ay haharapin ang mga Amerikano at Israeli kapag sila ay may mga reklamo. Sabi niya, dahil di kaya ng Iran saktan direkta ang Amerika, inaatake nila ang mga kaalyado nito sa rehiyon. Isipin niyo kung gaano kabaliw pakinggan yon. Ang ilan sa mga bansang ito ay ginawa ang lahat ng kanilang makakaya para hindi masangkot sa digmaang ito. Ipinagbawal nilang paggamit ng kanilang himpapawid. Tumanggi silang payagan ng US na gamitin ang kanilang mga base. Parang sinasabi ng Iran, wala kaming magagawa kundi umatake. Pero sana huwag kayong magalit sa amin, kundi sa Amerika at Israel. Desperado ang lohikang ganyan at hindi dapat gamitin sa patakarang panlabas ng anumang bansa. Itong dahilan kung bakit tingin ko hindi kayang baguhin ng Iran ang ginagawa nila kahit gusto nila. Sa palagay ko, halos wala ng pamunuan ng Iran. Ilan na bang patay? 4 na po sa mga pinakamataas na opisyal ang napatay sa unang mga pag-atake sa loob lang ng ilang oras mula na magsimula ang digmaan. At naniniwala ako na may nakahandang tugon na ang rehimen para sa digmaan. Ngayon, nawala ng pamunuan. Wala nang mag-a-adjust ng plano. Ang mga mababang opisyal ay sumusunod lang sa mga naunang desisyon bago ang digmaan. Hindi sila makakilos o makapag-adjust. Napapansin nilang bumabaliktad ito laban sa kanila, pero wala nisa ang may tapang magbago. Bumabaliktad talaga ito. Inanunsyo ng UAE na pinuputo na nito ang ugnayang diplomatiko sa Iran, na karaniwang unang hakbang bago lumala ang sitwasyon. Bukod dito, may ulat tayong may 3 bansa pang planong sumali sa opensibang operasyon kontra Iran kasamang US at Israel. Pakinggan niyo ito. Ulat ito mula kay General Jack Keane. 3 bansa ang magsasagawa ng opensiba laban sa mga Iranian at si Admiral Brad Cooper ng Central Command at ang kanyang grupo ay kasalukuyan nagkokordina ng mga operasyong ito. Hindi ko sasabihin kung ano-anong bansa ang tinutukoy. Malinaw ang dahilan. Pero tiyak na makakatulong iyon sa kung ano talaga ang layunin nito. Ang ibig kong sabihin, si Pangulong Trump ay napakalinaw kung bakit niya sinimulan ito. Dahil siya at si Netanyahu ay umabot na sa sukdulang pagkadismaya. Na pagkatapos ng 12 araw na digmaan noong Hunyo, sa halip na umatras ang mga Iranian at maling suriin at pag-aralan ang kanilang ginagawa at marahil ay umatras mula sa kanilang agresibong mga aktibidad sa rehiyon, ano ang ginawa nila? Masigasig nilang itinayo muli ang programa Missile at halos na ibalik sa dati. Pinalaki nila ang inventaryo ng drone para sa opensibang operasyon. Nagbigay ulit sila ng pera at bala sa mga proxy nila para gawin ano? Para atakehin ang mga base ng US sa rehiyon na ginawa na nila bago ang ikapito noong Oktubre 175 beses sa Iraq at Syria. Pagkatapos ng ikapito ng Oktubre,
Inatake nila ang mga base ng US sa Iraq at Syria ng 125 beses. Kaya ang totoo, gagawin talaga nila ulit yon. Hindi binanggit ni General Key ng mga bansa, pero ginawa ni Pangulong Trump parang hindi sinasadya. Ipaliwanag ko. Sa isang panayam sa Daily Mail, kinumpirma ni Pangulong Trump nung linggo na ang Saudi Arabia ay malapit nang makipaglaban sa Iran. Alam na natin na Saudi ang isa sa 3 bansang tinutukoy ni General Keen. Pero bakit nakikipag-usap si Pangulong Trump sa Daily Mail? Hindi ko alam. May ilang kawili-wiling punto sa panayam na ito, kaya ibabahagi ko ang lahat sa inyo. Ibinunyag din niya ang timeline ng digmaan. Sabi niya, at sinisipi ko, 4 na linggo ang proseso. Inakala naming abutin ito ng 4 na linggo o humigit kumulang. Malaking bansa ito, pero abutin ng 4 na linggo o baka mas maikli pa. Kaya alam natin na magiging isang matagalang operasyon ito. Pero nananatili ang tanong, sinong iba pang 2 bansa? Isang posibilidad na maaring ikagulat mo, Turkiya. Ang Pangulong Erdogan ng Turkiya ay nagkaroon ng tawag kay Saudi Crown Prince MBS. Nagbabala siya na kung pababayaan, posibleng magdulot ang sigalot ng malaking epekto sa rehiyon at mundo. Hindi klaro kung hinihikayat ni Erdogan ng Saudi na makialam o nagpapahiwatig na sasali ang Turkiya. Pero tiyak na ito ay isang bagay na dapat abangan. Pero alam mo, hindi lang Turkiya ang tanging bansang Europeo na nadadamay dito. Inatake rin ng Iran ang mga base ng UK, Pransya at Italya. Ipapaliwanag ko ito dahil mahalaga ang tugon ng bawat bansa. Nung linggo ng umaga, tinamaan ng drone ng Iran ang base militar ng Britanya sa Cyprus. Malaking bagay ito. Hayagang tumanggi ang UK na makilahok sa digmaan. Ipinagbawal nila sa US ang paggamit ng mga pinagsamang base, kasama ang Diego Garcia. Pero inatake pa rin ng Iran ang UK. Nagpadala agad ang Royal Air Force ng mga jet para pabagsakin ang mga drone ng Iran na target ang Qatar at mga base ng Britanya sa rehiyon. Malaking pangyayari ito dahil unang beses direktang nasangkot ang UK sa digmaan laban sa Iran. Pero mas malaki ang sumunod na nangyari. Narito ang punong ministro ng UK na nag-aanunsyo ng pagbabago. Pakinggan ninyo. Hiniling ng mga kaalyado sa Gulpo na dagdagan natin ang depensa para sa kanila. Tungkulin kong protektahan ang buhay ng mga Briton. May mga eroplanong pandigma ng Britanya sa himpapawid bilang bahagi ng magkakaugnay na operasyong depensibo na matagumpay na nakasabat ng mga pag-atake ng Iran. Pero ang tanging paraan para mapigilan ang banta ay sirain ang mga misil sa pinagmulan nito sa kanilang mga imbakan o ang mga launcher na ginagamit para magpaputok ng mga misil. Humiling ang Estados Unidos ng pahintulot na gamitin ang mga base ng Britanya para sa tiyak at limitadong layuning depensibo na iyon. Nagpasya kami na tanggapin ang kahilingang ito upang mapigilan ang Iran sa pagpapaputok ng mga misil sa buong rehiyon, pagpatay ng mga inosenteng sibilyan, paglalagay sa panganib ng mga buhay ng Briton, at pagtama sa mga bansang hindi naman kasali. Inanunsyo ng punong ministro ng UK na magtatanggol na ang mga jet ng Britanya sa mga kaalyado sa rehiyon at pinayagan ng US gamitin ang mga base militar ng Britanya laban sa Iran. Ginawang kaaway ng Iran ang neutral na bansa sa pag-atake ng walang dahilan. Sa kasamaang palad, hindi natuto ang Iran dahil matapos nilang atakihin ang base ng Britanya, inatake rin nilang base ng Pransya. Tumama ang Shahed kamikaze drone sa base ng hukbong dagat ng Pransya sa Abu Dhabi. May video tayo ng pag-atake, panoorin natin. Grabe! Ay, grabe! Ay, isa pa! Grabe, putya! Grabe! Diyos ko! Tumutugon ng Pransya ng eksakto sa inaasahan. Ipapadala nila ang Charles de Gaulle aircraft carrier sa Mediteraneo. Ito lang ang aircraft carrier ng Pransya. Ngunit isa sa iilang nuclear carrier sa mundo. Ibig sabihin, may lakas pandagat ang Pransya na sa pintuan na mismo ng Iran. Hindi lang Pransya at Britanya, pati Alemanya nagpapahayag din ng suporta at posibleng sumali sa hinaharap. Pakinggan natin si Chancellor Merz. Hindi ito ang panahon para pagsabihan ng ating mga katuwang at kaalyado. Sa kabila ng lahat ng pagdududa, marami tayong layunin na kapareho nila, kahit na hindi natin talaga kayang makamit ang mga ito. Bilang federal na pamahalaan,
Nais naming kumilos kung saan kami may kakayahan. Kaya tulad ng nakikita mo, hindi epektibo ang estratehiya ng Iran. Pero mukhang hindi rin sila magbabago agad. Malaki ang posibilidad na mas maraming bansa ang sumali sa digmaan kasamang Estados Unidos laban sa Islamikong rehimen. Kaya siguraduhing pindutin ang subscribe button sa ibaba para sa mga susunod naming update. Ako si Sem at magkikita tayo sa susunod na video.